Bagong lahat, luma muna. Dati kasi may report na gusto makasama ni Rudy Gobert si Luka sa isang team. Lagi kasing binabata ni Luka si Tito Rudy. So pagka-post ko dati nito, biglang may nag-post din. Di rin chinek kung kailan sinabi yun. Bago kasi matrade si Gobert sa Jazz, ang gusto talaga niyang puntahang team or matrade siya ay sa Dallas, hindi talaga Minnesota. Gusto rin ni Mark Cuban at ni Nico Harrison si Gobert. Kaya hindi rin nakakapagtaka na tinrade ni Nico Harrison itong si Luka papunta sa Lakers kapalit ni Anthony Davis. Kaso lang ayaw ni Jason Kidd kay Rudy Gobert dahil hindi uubra sa Dallas. Sinabi din ng team owner ng Minnesota, willing sila magbayad ng tax para ma-retain ang kanilang core player. Na parang nadinig ko na to last year, kaya nga nawala si Townsend nalipat ng Knicks. Saka sinong team owner ang magbabayad? Ang nasa report kasi yung tatay ni Lexi, si Mark Lore. 3 player kasi ang kailangang pamilihan ng Minnesota sa kanilang mga player na kailangang i-retain. Randle, Naz Reid, yung isa pa si pinsan, Nickel Alexander Walker na free agent na rin. Restricted nga lang. Kapag na-operan siya ng mataas ng ibang team, delikado siyang mawala sa Minnesota. Doon pa papasok sa equation si Rudy Gobert dahil siya ay nakapirma ng contract extension. Mas pinili siya kumpara kay Towns. Meron siyang $109 million sa loob ng 3 taon. Na kung tumanggap na ang isang player na merong maraming accolades, lalo na ang Defensive Player of the Year ng pababang presyo, parang may mali na doon. Ang Minnesota, $12 million sa second tax apron. Hahatiin yung kay Randle at Naz Reid para ma-retain sila kung sakaling mag-decline. Isa pa doon si Nickel Alexander Walker na pipirma rin ng kontrata. Ngayon may tumitingin ng mga team sa kanya. Dahil gusto ni Rudy Gobert na maging ka-teammate si Luka, nagkaroon ng trade proposal para kay Gobert papuntang LA. Kung hindi ba naman nasisiraan yung gumawa ng trade proposal na to Ang kapalit ni Gobert, si Austin Reeves, Gabe Vincent at Maxi Kleber. Hindi naman bad trade yung kay Rudy Gobert. Ang bad trade doon yung kontrata niya. Pangalawa, andun pa kasi si LeBron tapos sasamahan na mahigit $35 million yung kontrata ng LA, lalo silang naipit sa roster. Bukod sa sentro at mga player na pwede maisama pa sa roster, ang isa pang problema ng Lakers ngayon yung kontrata nitong si Austin Reeves. May pagkakurisipepot kasi itong Lakers. May total ang LA pa naman na mahigit 16 million na magagamit nila sa isang sentro. Mas better pang kunin si Naz Reid sa kontrata na yon dahil gusto lang naman niya or sinabi niya na pang starter. Nasa around 20 to 25 million ang estimated na kontratang pwede makuha ni Naz Reid sa ibang team via sign and trade pa. Hindi nga lang legit center katulad ni AD pero pinakamalapit pa rin naman si Naz Reid. Si Austin Reeves naman parang Gilbert Arenas dati dahil nga undrafted siya, nabigyan siya ng 2 taong kontrata. After nun nakakuha naman siya ng another 4-year contract at after naman ng 3 taon may player option siya sa 2026 kaya meron siyang chance na makakuha ulit ng another contract. Best option pa rin sa kanya na mag-sign ng panibagong kontrata sa LA dahil nga sabi ni Reeves dati, sinabihan niya yung ibang team na wag siyang i-drop para makapaglaro siya sa Lakers. Ang laking risk ng ginawa ni Reeves nun at malaking risk din ang mangyayari kay Reeves kapag hindi siya pumirma ng kontrata sa LA pagdating ng off-season. Nasa $89 million ang posibleng makuha ang kontrata ni Reeves. Malaki na yon para sa isang undrafted player. Baka magaya pa siya kay Dennis Schroeder na halos ganong kontrata pero gusto kasi makakuha ng $100 million hanggang sa walang kumuha na sa kanya. Ang inahabol di umano ng agent ni Reeves yung collective bargain agreement na kontrata na kung next year siya pipirma, mababypass ulit ni Reeves yung contract rule. Papatak siya ng $246 million sa loob ng 5 taon para sa LA. Nasa $182 million naman sa 4 na taon kung ibang team. Parang imposible rin siyang bigyan ng ganong kalaking kontrata dahil merong mga batang players pa ang papasok sa kanilang mga lineup or sa ibang team magkakaroon ng malaking kontrata din. Malaki pa rin kasi yung nasa $182 million sa 4 na taon para sa isang player na hindi naman naging all-star. Mas papabor pa rin kay Reeves na tanggapin yung $89 million dahil bad timing din kung iti-trade siya ng Lakers pagdating ng off-season. Dahil nga bargain contract si Reeves, merong masasamang player sa kanya. Mas maganda pa na intayin din ng Lakers yung next off-season, dun magkakaalaman kung magkano ang magiging value ni Reeves. Saka na lang siya gamitin sa sign and trade kung hindi pa rin uubra sa panibagong kontrata.